ang Dambalang Biyaya. Kilala rin bilang parokya ng Ina ng Laging Saklolo dito sa Punta Santa Ana, Manila. Tinatag noong 1975 at noong 2002 ay sinimulang ilipat ang mga tao dito sa kasalukuyang kinalalagyan ng isang pinapangarap na maging huwarang komunidad. Sa lugar na ito, sama-sama nating pagninilayan ang hapis ni Maria ng kanyang masalubong ang kanyang anak na nagbubuhat ng krus. Samahan niyo ako sa aking pagninilay kasama ang mga taga Punta Santa Ana, Manila. Sa patuloy nating sama-samang pagninilay tungkol sa hapis na nadama ng ating mahal na ina na ginagawa natin dito sa Jaime Cardinal Sin Village, Punta Santa Ana, Manila. Marahil ay pwede nating tanungin anong klaseng lungkot, gaano kalalim na hapis ang naramdaman ng ating mahal na ina nang kanyang makita ang kanyang anak na nagbubuhat ng krus. Kung ikaw ang nanay ni Jesus, mapupuno ka ng galit. Bakit? Kasi alam mong hindi naman ang anak mo ang may kagagawa ng lahat. Alam mong hindi siya ang tunay na may kasalanan, pero nakita mo siyang naghihirap. Dito, mararamdaman natin ang tunay na pagngangalit, subalit hindi maipakitang galit ng mahal na ina. Alam niyang ang lahat ng ito ay nangyayari ayon sa kalooban ng Ama. But then, humanly speaking, it's something which is very difficult to accept. Ang anak mo'y naghihirap dahil sa iba. Ang anak mo'y nagdurusa, nagbubuhat ng krus dahil sa kasalanan ng iba. Ang isang ordinaryong nanay, kapag may nangyari sa anak niya na kagagawa ng iba, walang pangalawang pag-iisip, hindi magdadalawang isip na siya'y susugod, mga away. Maninisi, ipagtatanggol ang kanyang anak. Subalit, ang ating mahal na ina, sa pagkakita sa kanyang anak na nagdurusa, nagbubuhat ng krus, ay tahimik na sumang-ayon sa kung ano ang plano ng Ama sa langit. Not a word from the Blessed Virgin Mary, not a tinge of curse, nothing. She suffered in silence. Obediently, hinarap niya ang napakasakit na tagpo na ito. Anak niya'y nagbubuhat ng krus. Nais niyang dumamay pero wala siyang magawa. Nais niyang manisi. Marahil ay nais niyang mang-away. Pero sino ang kanyang ituturo? Sa kapayapaan ng loob, sa tibay ng damdamin, sa diwa ng pananampalataya, tahimik na dumamay si Maria sa kanyang anak. Kahit alam niyang ito'y walang sala. Mga minamahal na kapatid, habang ating pinagninilayan ang hapis ng mahal na ina nang makita niya ang kanyang anak na nagpapasa ng krus, tanungin natin sa ating pagninilay ngayon kung may sisisihin si Maria, sino yun? Kung may dapat siyang awayin dahil sa paghihirap ng anak niya, sino yun? Pagnilayan natin
Ang bigat ng ating mga ginawa, nagagawa, patuloy na ginagawa upang lalo pang mapabigat ang dalahin ng ating Panginoon, upang lalo pang mapabigat ang kanyang krus. In our reflection, we say sorry to Mama Mary because we have hurt her son. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patawarin mo kami sa pag-iyak ng mahal na ina habang kanyang nakikita na ang kanyang anak ay nahihirapan sa krus na kanyang dala. Kami at kami rin ang itinuturo ng lahat ng ito. Kami ang nagpapabigat. Kami ang nagpahirap. Patawad po. Patawad.